to us, which is would he have made it to the House leadership if not for President Marcos's blessing? Of course. Again, we will invoke this. Bobo talaga, of course. O di inamin niya. Ulitin natin yung tanong ha. Ang sabi nitong babae, hindi ba ginawa ito ng Kongreso with the blessing ng presidente? Anong sagot niya? Of course. Of course. Umamin na eh. Ang inan to, di kasi nakakaintindi ng English eh. Ini-English yun kasi, di naman porket abogado yun, matalino yan eh. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag. Marcos bangag. Marcos bangag. Oy, magandang araw mga banatero. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. At another day, another uratan session at pasasakitin na naman natin ang mga ulo, katawan, atay, balon-balunan, puso at isip at kaluluwa ng lahat ng mga suwitik, kawatan, magnanakaw, lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga kupal, animal, mga magnanakaw, kurakot, sindikato, mang-uumit, mga mahilig kumupit, mangumisyon, mga kontraktor, mga banal na aso, santong kabayo, mga bait-baitan na mga senador, congressman, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas. Lalong-lalo na yung mga nagpapanggap dyan ng mga banal-banal. Bait-baitan, ha? Baka mapunta kayo sa langit-langitan. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Today is weekend. Ay, grabe. Sumasabog, umaatikabo. Talaga namang malupit ang mga nangyayari ngayong mga panahon na ito, mga bossing. Nakaka-excite. Nakaka-excite. Pero syempre, bago ang lahat, merong good news ang Banateros. Good news. Good news. Sa mga sa mga kababayan natin diyan sa Cebu. Nako po, congratulations. Congratulations po sa inyo. Hindi ko kayo kino-congratulate dahil sa kakatapos na na kalamidad. Syempre, kami ay nakikiramay dahil nga sa talagang hinahagupit tayo ng mga kalamidad ngayon dito sa bayang Pilipinas. Kaya po, kino-congratulate ko ang mga kababayan natin dahil may nagbabalik, mga bossing. Nagbabalik po ang SMNI Foundation Incorporated sa kanila pong pagbibigay po ng tulong sa lahat ng mga nasalanta ng mga kalamidad at mga future pang masasalanta. Sana wala na eh. Sana wala nang masalanta. Pero bumabalik po ang SMNI Foundation Incorporated na magbibigay na pong muli ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Opo, napakasarap sa pakiramdam dahil alam nyo naman na na advokasya yan ni Pastor Apollo Kibuloy at ng KOJC at syempre ng SMNI yung tumulong sa kapwa. Ano po kasi yan? Biblical po kasi yan. Ang SMNI po kasi KOJC, kung matatandaan po natin, huminto po pansamantala yung kanilang pagtulong gawa ng, syempre alam naman natin, di ba, yung mga accounts nila frozen,
yung kanilang mga capacity to help medyo nalimitahan nitong mga nakaraan dahil nga sa panggigipit sa KOJC. Kaya naayos na po muli yung itong kanilang foundation at magsisimula na po tayong muling tumulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan at lalong-lalo na sa mga nasalanta ng mga kalamidad sa Pilipinas. Ayan, so sa mga alam nyo naman yan na ang SMNI talaga ginagawa na nila yan. Diba? Kung matatandaan ninyo, sandamukal ang mga tree planting activities nila. Hindi lang po basta outreach, pagbibigay ng ayuda. Lahat ng klase ng tulong na kayang ibigay ng SMNI Foundation, pati ng KOJC at ni Pastor Apollo Kibuloy, binibigay nila yan tulong. Sa pamamagitan ng una, tree planting activities, yan, palakpakan natin. Yung kanilang mga cleanup drives, 'di ba? Noong kampanya, 'di ba? Ang ginagawa natin actually before the actual campaign, nagsimula na po tayong mag-campaign. Campaign para saan? Para sa politika? Hindi. Campaign para sa ayusin ang Pilipinas. 'Di ba? Tree planting activities tayo, buong Pilipinas. Clean up drive tayo sa mga sa mga dagat, sa mga ilog, 'di ba, sa mga kabundukan. Yan isa sa mga advokasya ni Pastor Apollo Kibuloy yan. At syempre, talaga, yung responde at pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta. Kung matatandaan ninyo, noong Yolanda, panahon pa lang po ng Yolanda. Yes, kailan ba yung Yolanda? 2013? O 2013 ba? O basta nung panahon ng Yolanda, nung nagpunta si Pangulong Duterte diyan sa Leyte, kasama po, nagpunta rin po ang SMNI Foundation at talagang nagdala sila ng napakaraming tulong diyan sa Leyte. And tuloy-tuloy na po yan na nagbibigay po ng tulong, ayuda na lehitimo itong SMNI Foundation. So napakagandang balita po niyan. Napakagandang balita. Ngayon, sa mga kababayan natin, sa mga tagasunod ng ating channel ng Banateros at sa lahat ng mga, alam ko naman, maraming mga Pilipino talaga may gininto ang puso. So, ito po ang kanilang numero. Pwede po kayong mag-send via GCash sa 0995-284-9117. Nandyan po sa screen. SMNI Foundation, Disaster Relief Operations sa Cebu. GCash, ayan po yung number nila. 0995-284-9117. Nag-donate na ako. Nauna na akong nag-donate. Pupunta kasi kami this week dyan sa Cebu. Hindi lang po muna namin i-announce kung saan, pero malalaman nyo na lang po on the day ng aming pag-relief operations. Ngayon po, inaayos na po yung mga relief goods and sigurado alam nyo pagka-relief goods ng SMNI. Ay, Diyos ko po. Oo, yan, kahit na papaano. Kasi, ang KOJC kasi, service excellence sila service excellence. O, gusto nila, talaga, kompleto. Makikita nyo dati, sa mga relief goods ng SMNI, talagang legit yan. Hindi yan yung pakitang tao lang. Ito talaga yung talagang magagamit ng mga kababayan natin at talagang makakatulong ito. Rest assured. So again, sa mga kababayan natin na na gustong tumulong, mga nakakaluwag-luwag, taos puso, lang yan yung voluntary po yan. Wala pong pilitan Yun lang pong mga nakakaluwag-luwag, yung mga gusto lang pong tumulong pero hindi alam kung saan nila ibibigay, papadala yung kanilang tulong. Available po ang SMNI Foundation para po i-accommodate yung inyong mga tulong. May mga nagtatanong sa akin kung pwede bang magpadala ng mga damit, pwede bang magpadala ng mga delata o pwede bang magpadala ng mga goods na i-update ko kayo kung saan pwedeng ipadala yung mga donasyon nyo na mga bagay-bagay. Okay? But for now,
iano po muna natin. Dito po tayo magpadala sa numero na yan na nasa inyong mga screen, 0995-284-9117. Yan po Gcash na yan ay Gcash po yan ng SMNI Foundation. Lagay nyo lang SMNI Foundation. Kasi alam nyo naman, di ba? Ginurgur talaga yung mga account nila kaya medyo hindi nila naituloy yung kanilang nasimulan. Yung tree planting activities, I think late 2000s pa ginagawa na nila yan, pati yung mga cleanup drive. And matagal na rin nilang ginagawa itong pagtulong. Before pang manalo si Pangulong Duterte, talagang advokasya na yan ng KOJC at SMNI yung pagbibigay ng tulong sa kapwa natin. So, good deeds din tayo. And ako talaga excited ako. Kasi pupunta nga kami ng Cebu para magbigay ng mag-relief operations ang SMNI Foundation. Wala pa rin daw kuryente dyan. Medyo hirap pa rin daw ang tubig. Pinag-iingat nga ako Oy, ingat ka boss di ha. Kasi syempre walang malinis na tubig, tulugan, malamok, tsaka walang kuryente pa. Sabi ko laban lang para sa bayan. Go, go, go! So kita-kita tayo dyan sa Cebu. At sana ay maantay nyo pa kami. Antayin nyo kami ha. Basta hindi lang muna namin i-announce kung saan ha. Basta darating kami dyan. Mayroon pa nagsasabi, boss baka sa Masbate rin. Wait lang. Lahat yan. Kasi ito pa lang ulit yung simula ng pagre-relief operations at kakawang gawa ng SMNI Foundation. And again tawag dito, they've been doing this for a very long time. Any form of help kailangan niya ng mga kababayan natin. Kailangan niya ng ating mga and I'm just really excited kasi umikot ako dyan sa Cebu. Isa yan sa mga naging ruta ko noong kinakampanya ko si Pastor Apollo Kibuloy. Marami akong mga pinangako dyan sa Cebu. Sa mga binuntahan kong barangay dyan kami halos nagstay ng matagal talaga ni Master Judea noong kami ay ginawang spokesperson ni Pastor Apollo Kibuloy noong kampanya. And ang dami ko talagang ipinangako dyan. Pinangako ko yung tulong, pinangako ko namin yung pagsasaayos, yung pagpapaganda, yung gobyernong malinis, yung walang korupsyon, at saka yung tulong talaga. Ang daming mga taga Cebu na naliwanagan sa lahat ng mga pagpapaliwanag natin. Marami sa kanila ang nagbago ang isip dahil alam naman natin negative ang perception ng tao kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa propaganda ng mga komunista. Pero marami pong mga na-convert tayo dyan na mga dating may reservations pero naging tagasunod at naging malaki ang tiwala kay Pastor. And natatandaan ko, down na down kami dahil nga dun sa natalo dahil alam naman namin dinaya, pero kinausap po kami noong mga malapit kay Pastor na ang pangako daw po ni Pastor ay babalik kami sa mga lugar kung saan kami nangako at kahit wala siya, kahit hindi siya nanalo, kahit na siya ay dinaya, kahit na siya ay nasa piitan pa ngayon, pansamantala, alam ko naman na soon makakalabas din yan. Kahit na nandoon siya, ang sabi niya, Boss Dada, babalikan nyo yung mga lugar kung saan kayo nangampanya, kung saan kayo nangako, at yung tulong na ipinangako natin, ibibigay natin sa kanila. Hindi mo kailangang manalo sa eleksyon, hindi mo kailangang magkaroon ng posisyon para tumulong. Kung ano yung ipinangako natin, ipakikita natin doon sa mga politiko, lalong-lalo na doon sa mga nanalo, na ito si Pastor Apollo Kibuloy. Ganito siya klaseng magserbisyo sa tao. Merong posisyon o wala, magsiserbisyo yan sa tao. So, babalik natin yan. Congratulations sa ating lahat. And ang saya-saya ng puso ko kasi kasama ang Banateros sa lahat ng mga yung pagbibigay ng tulong, ng ayuda at pagbibigay ng pagkakawang gawa ng SMNI.
So again, SMNI Foundation Incorporated, kung meron lang po kayong sobra, ayan, donate lang po dyan. Sigurado po na makakarating yan. Dahil SMNI, walang corruption dyan. Sa KOJC, walang corruption dyan. Bawat sentimo na inyong itutulong, siguradong mapupunta yan sa mga kababayan natin na nangangailangan. 0995-284-9117. O, diba? Ayan na nga. Bay, simulan na natin. Simulan na natin ang mga malulupit nating mga bakbakan, mga bossing. Oo, syempre, alisin na muna natin ito para hindi kayo maano. Pero mag-donate kayo pag meron lang. Pag wala naman, yung support lang, yung i-ano natin yan, ipapakita natin, i-content natin, i-reels natin, ipopost natin sa Facebook yung ating mga activities. Excited na ako. Cebu, hindi lang Cebu. Iikot tayo, pupunta tayo sa maraming mga lugar para maghatid ng tulong. Yan, okay. Okay, so that being said, serbisyo publiko na tayo. Maghatid na tayo ng mga makabuluhang kwentuhan sa ating bayan. Diyos mio, mainit na mainit ang mga nangyari ngayong araw na ito. Grabe ang mga patutsyadahan ng mga politiko. Sabi ko nga, yung mga politiko, mga boss, ganito talaga gumalaw ang langit eh. Yung mga politiko na dating nagkaisa, nag-unity para pabagsakin ng mga Duterte, si Pastor Kibuloy, si Inday Sara, sila ngayon yung naglalabo-labo. Hindi ko na ipapaalala sa inyo dahil alam ko naman na hindi nyo makakalimutan yung kahayupang nangyari kay Abalos, hindi nanalo. Yung mga kahayupang nangyari kay Torre, binalasubas siya ng administrasyon na pinagsilbihan niya. Lahat na, kumbaga, binenta niya na yung kaluluwa niya sa administrasyon na to. Ibig sabihin sa mga demonyo. Para sa posisyon. Wala pa siyang ilang buwan. Sinibak na agad. 2 buwan mahigit, 3 buwan pa. Wala pa nga 3 buwan eh. Sinibak na kagad, hindi ba? Yan yung tinatawag nating karma. Noong nagpunta si Inday Sara nung dyan sa may Davao, sabi niya, ang gaba, dili magsaba. At nagsisimula na nga po ang gaba. Tingnan mo Kongreso. Naglalabo-labo na ngayon sa Kongreso. Hindi na nila alam. Nagkakandara pa sila. In-expose ng mga bagyo, lindol, ng mga trahedya sa Pilipinas, natural calamities, yung mga pagnanakaw ng mga nasa Kongreso, nasa Senado, nasa Malacanang. Ang saya-saya kasi nagkakagulo sila. Kailan lang nagkaroon daw ng pagguho doon sa mga proyekto nila dyan sa Norte. Bigla lumabas si Chavit Singson eh. Sabi ni Chavit, hoy, dyan sa Norte, tingnan nyo, puro diskaya nakakuha dyan. Yung mga diskaya na yan, tao ng mga Marcos yan, mga kontraktor nila yan. Eto, binagyo ngayon ng Norte, yung mga seawall, flood control projects na kanilang ginawa dyan. Naku po, gumuho, milyon-milyon din ang halaga. Di ba? Ngayon, nagkakandara pa daw silang ayusin. Kasi nga naman, sinisingil na sila ng taong bayan. Natututo na ang taong bayan na hindi na ma-divert. Dati kasi madaling ma-divert eh. Mga kababayan natin, konting may palutangin lang silang bagong issue na na kagad, nawawala na kagad yung attention. Pero ngayon, hindi. Talagang kahit anong pasabugin nilang issue yung mainstream media, wala. Hindi natitinag ang tao. Talagang hindi. Flood control. Corruption. Nako po, pera ng taong bayan. Dati ang budget natin, 4 na trilyon lang. Ngayon, naging 6 na trilyon. 7 trilyon. Nadagdagan ng 3 trilyon. Tapos wala namang mga proyekto. Yung pala, ang dami sa mga budget na mga proyekto. Problema, puro multo. Ayan. Lumabas ngayon yung mga dating mayayabang last isang taon lang nakalipas. Actually, wala pa nga isang taon eh. Ang yayabang ng mga nasa Congress, di ba? Meron silang Quadcom, Tricom, kung ano-anong Comcom. Yung pala Camcam, hindi pala Com. Tricam at saka Quadcam. Kasi pag inad mo, Camcam. Di ba? Noong nakaraan. Di ba ang yabang-yabang noong Pimentel ng Surigao?
Na ngayon gobernador, kita mo na expose tinake down ng Bilyonaryo Channel yung kanilang yung kanilang tawag diyan, yung balita patungkol kay Pimentel na bilyon-bilyon, kotse pa lang bilyon-bilyon na. Saan ka makakita ng ganung pera? Congressman ka lang, magkano sweldo? Wala mang kalahating milyon, tapos bilyon-bilyon yung yung mga sasakyan mo. Saan galing yan? Di ba? So, yan, kita mo yung Abante natalo. Di ba? Kaya lang, syempre, may kakampi sa Comelec, so naibalik. Pero wala na, hindi na nakaporma. Yung Adjong. Di ba? Ang galing makabatikos. Yung pala, dami ring mga questionabling mga proyekto dyan sa Mindanao. Yung Gutierrez na ang yabang-yabang ng One Rider Party List. Ano nangyari? Di ba? Nakita rin natin, yung tatay pala, kontraktor. Talagang na-expose talaga sila. Ang nagsimula talaga ng exposure na yan, sino? Si Pangulong Duterte. Siya ang unang nagsabi ng mga congressman, mga kontraktor din. So eto na, pinagtulungan nila si Inday Sara. Kita mo si Kimbo natalo. Kita mo ngayon si Zaldico. Wala na, nagtatago na. Baka papatay na yan ng mga kakampi niya. Si Romualdez hindi na rin makapagsalita nawawala na, tumatakas na rin yata, humingi daw ng permit sa Kongreso, na pamunuan ng Kongreso para siya ay makapag-travel. Tatakas na rin yan. Tingnan ninyo, kayabang-yabang ni Bongbong Marcos, flood control. Ang yabang-yabang, hindi ba? Yung mga budget na yan, inano ko yan, ni-review ko yan, hindi totoo yung sinasabi ni Presidente. Yabang-yabang niya noon, di ba? Kita mo nangyari ngayon, siya mismo nagpapaimbestiga kuno. Nagpapaimbestiga siya para para ilayo sa kanya yung bola, kasi papunta na sa kanya Naka-release talaga, papunta sa kanya yung corruption tingnan mo, Coco Pimentel natalo. Sino pa yung mga natalo? Yung Uniteam hindi nanalo. Bagamat dinaya yung Duterte natin, pero makikita mo na malakas pa rin yung ating kapit dyan sa Senado. Tapos 'di ba, Kongreso, Senado, pinagtulungan si Inday Sara. Kita mo ngayon, si Inday Sara, papitik-pitik lang, petiks-petiks lang, patulong-tulong lang sa mga nasalanta habang nagrarambulan yung Kongreso at habang nagrarambulan sila sa Senado. At kaliwat kanan din yung pagkakamali nila, kaliwat kanan din yung mga dilubyo na naranasan natin na kahit naman naapektuhan tayo, kaya nating tiisin yan para lang mabuksan ang isip ng bawat Pilipino kung gaano ka magnanakaw itong mga inilagay natin sa gobyerno. Dito muna natin simulan, ha? Dito muna natin simulan. Dito natin simulan sa kay Claire Castro. Hindi yan. Nasaan na ba yun? Ito. Hindi rin yan. Ba't nawala? Wait lang ito ba? Hindi yan po. Ba't ba nawala? Hayop na yan Wait lang. Ano ko lang. Ilagay ko lang ulit yung natin, ha? Yung ito. Ayan. Sige, ito na. Ayan. Wait lang. Iano natin. When you look at Congress, of course, it is a supermajority who are allies of the... Ayan. So, ito, interview ni Claire Castro. Kasi sinasabihan siya dito ni Ed Lingao na considering na yung pinsan niya ang Speaker of the House, kaibigan nung pinsan niya yung appropriations, which is si Zaldico, tapos majority leader pa yung kanyang anak. Papaano mo, tinatanong nila si Claire Castro, papaano mo mapapatunayan na itong si Bongbong Marcos ay walang kinalaman dito sa issue ng pagnanakaw na ito? Paano mo masasabing wala talaga siyang alam? Kasi mga bossing, you have to know, you have to understand the reason why mas kailangan na natin na i-audit yung intelligence fund ni Bongbong Marcos dahil sa mga sagot ni Claire Castro dito. With all the billions of intelligence funds na meron ang presidente, nakakapagtaka yung mga sagot dito ni Castro na na walang alam ang presidente. Imposible kasi katulad ng sinasabi ni Pangulong Duterte,
I have the intelligence community working for me. I have access sa mga intel reports. Lahat ng klaseng report yan, nandiyan dyan. Lahat, oo, nandiyan dyan. So, lahat nitong mga issues nangyayari, mga bulong-bulungan sa tabi mo, sino yung galit sa'yo, sino yung nagkukudita sa'yo, lahat yan alam mo. The reason why meron kang budget para sa intel or confidential funds na ginagamit nyo para sa intel, bilyon-bilyon yung budget ng opisina ni Marcos dyan. Sigurado ako na dapat nagagamit yan para sa mga information na mga highly classified. Magtataka ka sa tanong dito sa sagot dito ni Claire Castro. President, the administration. In other words, the president wields an incredible amount of influence over almost the entire Congress. So my question is, meron siyang napakalaking impluwensya sa Kongreso. Bakit? Super majority nga sila dyan eh. Super majority nga sila sa Senado eh. So, ibig sabihin, lahat ng agenda, sino bang masusunod ang agenda? Di ba presidente masusunod ang agenda? Kaya sino ba nagsosona? Di ba presidente nagsosona? Kaya nga nagsosona ang presidente kasi naglalagay ang presidente ng mga priorities na mga gusto niyang proyekto para sa Pilipinas. Ngayon, ikaw bilang congressman, bilang kongreso, yung lower house, i-align mo yung mga budget allocation nyo na aayon doon sa gusto ng presidente. Tama? O si Pangulong Duterte nun, ang priority niya, build. Priority niya, peace and order. Priority niya, war on drugs. Di ba? O anong nangyari? Di ba yung mga congressman, kung ano yung priority bills niya, doon nila nilalagay yung mga proyekto kasi kapag may proyekto ka na taliwas doon sa gusto ng presidente, hindi pipirma ng presidente yan. Ayaw ko nito. Kung halimbawa, kailangan ko ng 100 billion para sa build. Tapos yung pera, inilagay mo sa, halimbawa, inilagay mo sa tourism, halimbawa na lang. O, sasabihin niya, hindi yan ang priority ko. Ang priority ko, itong build. Ito budgetan natin. X sa akin yan. O, so, ibig sabihin, kung ano ang gusto ng presidente, yung kongreso gagalaw according doon. Tama? And ganun din ang Senado. Bilang mas mataas na, na upper house. Ganun din sila. O, ititweak lang nila, magdadagdag lang sila, magbabawas sila. Pero ganun pa rin yun. Kung ano yung ginawa ng Kongreso, yung Senado, nasa kanila naman kung magbabawas, magdadagdag. Pero kung ano yung ibinigay sa kanila ng Kongreso, hindi nila pwedeng baguhin yun. Yun ang magiging basihan nila. At nakabase yung budget na ginawa ng Kongreso doon sa gusto ng presidente. So again, may malaking impluwensya yung presidente sa budget na ginagawa ng Congress. Tama? O tama. Lalong-lalo na ang Speaker of the House, pinsan. Majority Leader, anak. Tapos ang finance, ayan tawag dyan, ang Committee on Appropriations, kasapakat. Katransaksyon. So, alam niya yan. Tingnan ninyo. How can the president dissociate himself from the actions of the people who follow, basically? I know they're supposed to be independent. Ang tanong, di ba? How can the president disassociate? Kasi ganun ang ginagawa ng presidente ngayon eh. He is trying to disassociate himself from the most corrupt budget, GAA 2025. Sinasabi niya, wala siyang kinalaman. Sinasabi niya, hands off ako dyan. Nagtayo ako ng independent investigative committee para imbestigahan yan. Ikaw nga nagtayo eh. Pwede ba namang imbestigahan nila yung amo nila? Di ba? But of course, in reality, they're pretty much dependent on each other. How can the president
dissociate himself from the actions of his allies in Congress where he has a supermajority. And- That would include, for example, people like, of course, Martin, who is a cousin, and Zaldico, who was part of the leadership and Appropriations Committee chairman for a long for almost the entire 19th Congress. So, yun po, how can the president dissociate himself Correct. from this mess? And of course, let's not Hindi nasagot ni Claire. Hindi nasagot. Dinagdagan pa. forget what the other analysts have said to us, which is, would he have made it to the House leadership if not for President Marcos's blessing? Of course. Again, we will invoke this Bobo talaga. Of course. O, di inamin niya. Bugak yan eh. Yung utak niyan, tain ng pusa eh. Paano? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero sige, may paliwanag siya. Umoo siya ah. O, ulitin natin yung tanong ni ate. Himself Correct. from this mess. And of course, let's not forget what the other analysts have said to us, which is, would he have made it to the House leadership if not for President Marcos's blessing? O, di ba? Hindi ba siya, hindi ba, kung si Martin Romualdez sabi, magiging siyang Speaker of the House kung walang blessing ng presidente? O, di ba? Ang sagot niya? Of course. Oh, may blessing ng presidente. Umamin siya na may blessing ng presidente yung pagiging speaker ni Martin at yung mga ginagawa ni Martin. Of course daw eh. Hindi tapos ang usapan, Claire, inamin mo na. Oh, kasi pagka hindi nakakaintindi, ang hilig magpa-interview, tatanga-tanga naman. Oh, sige, diretso. Again, we will invoke this separation of powers. Tapos, umoo siya. Sabi niya, oo, may blessing ng presidente, pero i-invoke daw nila yung separation of powers. Gaga talaga. Umoo ka dun sa tanong, tapos biglang babawiin mo. Anak ng tae ka talaga, o Claire Castro. Putang ina, saan ka ba nag-aaral talaga? Saan ka ba nag-aaral? Tapos ka ng graduate, di ba? Putang ina, baka, sa recto ka ba nag-aaral? Putang ina, ba't ganitong utak mo? Whatever. Ulitin natin ha, para maintindihan nyo. Himself Correct. from this mess. And of course, let's not forget what the other analysts have said to us, which is, would he have made it to the House leadership if not for President Marcos's Would he have made it to the House leadership if not because of the president? blessing? Of course. Oh, of course. Inalito-lito na rin ako dito sa kokote nito ni Claire Castro, ibang klase talaga. Again, we will invoke this separation of powers. Ang sagot kasi doon, hindi. Kasi, of course not. Of course not. I mean, of course the president is happy that his cousin is able to lead the kumbaga won the vote of majority of the congressmen to lead the house. Syempre, ikaw ba naman, hindi ka ba magiging proud sa pinsan mo? Pero may separation of powers tayo eh. Si Romualdez nilagay dyan, binoto yan ng mga congressman. Hindi naman presidente ang bumoboto. Di ba ganun ang sagot? Pero ang sabi sa kanya, hindi naman siguro siya makakarating dyan kung hindi dahil sa tulong ng pinsan. Ang sagot niya, syempre naman. Pero may separation of powers tayo. Doon pa lang, sa pag-amin mo pa lang, na may impluensya ni Bongbong Marcos yung pag-upo ni Romualdez dyan, tapos na usapan. Ibig sabihin, wala nang check and balances, politika na yan. Para negosyo na ng pamilya yan. Tapos biglang ngayon, babawiin mo. Ano pa sasabihin niya? Whatever they do, if it is not known to the president, we cannot blame the president on that. Kung ano man daw gawin nila, kung hindi alam ng presidente, hindi daw natin dapat sisihin ng presidente. Puta, napakatanga ng presidente natin. Mantakin mo, nasa isang gobyerno lang sila. Ilan lang silang matataas na tao? Siya, Vice President, Senate President, Speaker of the House, Supreme Court Justice. 5 lang silang matataas na tao na co-equal. Tangina, hindi pa niya alam yung nangyayari. Anong ginagawa niya? Ba't di niya alam yung nangyayari? So kung ano man yung ginawa nila na hindi alam ng presidente, hindi dapat lahat alam mo. Gobyerno mo yan eh.
Ikaw ang presidente, ikaw ang leader, dapat alam mo lahat ng nangyayari sa loob. Sa bagay, lindol nga sa Cebu, di niya alam eh. Dapat alam mo lahat ng nangyayari dyan sa loob. Kaya ka nga merong bilyon-bilyon na confidential funds para magamit mo, makuha mo yung mga impormasyon na tinatago nila sa'yo. Eh kung ganun naman pala, kaya ka palang paglihiman ng mga buwaka ng inan yan, eh ba't nandiyan ka pa? Oh, di ba? Nagulat ka rin. Oh, diretso pa natin. Sabi nga nila, do not ang tawag doon? Do not disturb the enemy while they're making a mistake. Diretso, Claire. That's it. Diba? Easy. But to Ed's question, can he actually disassociate himself from what went on in Congress, given his very close ties with the, given the supermajority, given his very close ties with his... Supermajority, close ties. Hindi lang basta supermajority. Yung close ties, mabigat yun eh. Anak mo, majority leader. Gumagawa sila ng kagaguhan, yung anak mo, hindi sinasabi sa'yo. O kung halimbawa, tinan mo ha, kung halimbawa, si Zaldico at saka itong si Romualdez, nagsolo sila, nagtarantado silang dalawa. Bobo kayo parehas mag-ama. Si Sandro at saka ikaw, bakit? Si Sandro ang majority leader, di niya alam na may ginagawang katarantaduhan tong dalawa. At kung alam ni Sandro, tinraidor ka ni Sandro, BBM, bakit? Ba't di niya sinabi sa'yo? Hindi ako naniniwalang hindi niya sasabihin sa'yo, tatay ka niyan eh. O, alam mo yan. Nilagay mo yung mga tao na yan, dyan sa mga posisyon na yan, may plano kayo. Ano yun nyo? Kakamkamin nyo talaga yung pera ng taong bayan. O, mamaya, paano natin patutunayan na kakamkamin talaga nila? Cousin? Even if they are cousins, still, if the president does not know anything about what he did, so we can say that the president is innocent of that. Bobo, no? Ang bobo. Mantakin mo, ako presidente. Speaker of the House ka. Napaka-crucial mo sa mga advokasya ko. Tapos hindi ko alam yung ginagawa mo? Hindi ba dapat lagi tayo nag-uusap? Hindi ba dapat lagi natin sine-check kung naiintindihan mo ba yung mga gusto kong mangyari sa Pilipinas? Gusto kong mangyari sa Pilipinas papunta sa kanan. Bakit pumupunta ka sa kalwa? Sa kanan lang tayo. Di ba kailangan lagi tayong mag-uusap? O, yung yung project ko tungkol sa internet ng buong Pilipinas. Ano na nangyari? Ang tagal na. Binadgetan nyo ba yan? O. Alam mo yun, ikaw yung magfa-follow up dun sa tao kung talagang may plano ka sa Pilipinas. Utangin na yan, lumalabas. Parang wala talaga, sabi ko nga sa inyo. Lumindol sa Cebu. Hindi niya alam na may lindol. Tapos na-realize siya, sige, pumunta na tayo sa Cebu. Magbigay tayo ng tulong, sir. Hindi. Bentahan mo ng 20 pesos na bigas. Di ba? I mean, ganun ka bopols itong presidente natin. Hindi niya alam yung nangyayari sa Speaker of the House. Doon nakadepende yung budget para sa mga advokasya niya. Putang ina. Ibig sabihin, weak leader talaga. Check with you know, kumusta na yung price? Sabi ko nga sa'yo, tinan mo, yung mga si Llamas, di na makapagsalita sa sobrang tanga ni ni Claire Castro eh. Itong dalawang reporter, si Ed Linggao, tsaka yung babae, binubuhat na siya eh. Kumbaga, putang ina, gusto na nitong dalawa padaliin yung tanong para maintindihan ni Claire kasi sobrang kunat ng utak. Ewan ko kung anong klaseng utak meron to si Claire. Baka utak ng manok ang utak nito. Ganun lang kaliit oh. Malambot pa. Inang yan. Sabi ko nga pag naumpog to si Claire, yung utak niya didikit dito eh. Oo, mahirapan bumalik sa gitna yun. Matagal-tagal yung babyayin ng ulo niya, nung utak niya para bumalik sa gitna eh. Kaya ito, malambot ang ulo nito. Wala sigurong bungo ito eh. Mukha lang ang matigas dito eh, Diyos ko po. We're just saying that Wala siya alam. Would you know? we're just saying at the very least, I wouldn't even say command responsibility. It's more of responsible influence. Hindi naman din po niya alam. Moral suasion. Hindi naman po niya alam kung nagme-meeting ito behind his back. Hindi niya alam kung nagmi-meeting ito behind his back. Bakit may intelligence funds pa siya?
Bakit may confidential funds pa siya? Wala naman pala siyang mga alam. Hindi naman pala niya alam kung gaano katarantado yung mga nasa paligid niya. Ba't niya pa kailangan ng confidential fund? So tama yung sinasabi dito ni Inday Sara na a-attend ako sa kongreso basta siguraduhin nyo a-attend si Bongbong at i-defend niya yung kanyang confidential fund. Gusto kong malaman saan din napupunta yung confidential fund siya kasi galing mismo kay Claire, nilaglag siya ni Claire. Walang alam si Bongbong sa mga pinag-uusapan ng tao sa paligid niya. So anong ginawa mo sa confidential funds? Nilunok mo? Sininghot mo? Ininom mo? O siya, nilaglag siya dito talaga ni Claire Castro, mga boss. Kung nag-meeting ba sila, pumunta ito sa House, pumunta sa Senate, nag-uusap sila? Alam ba ng presidente? But he signed. Yun, hindi alam ng presidente, imagine. Ang ina niyan. Walang alam ang presidente. Ikaw, kasi ganito yan Game of Thrones, di ba? Ang Game of Thrones or ang House of Cards, ika nga. Kutsa, puro series yun ang Game of Thrones, hindi ka dapat magtitiwala doon sa mga tao sa paligid mo because lahat yan gusto kang bumagsak para sila ang pumalit sa'yo. So, ang unang-una mong gagawin is aalamin mo ano yung mga hidden agenda netong mga tao sa paligid mo. Malinis ba sila? Mga ano ba sila? Are they plotting against you? Hindi ba? Yan yung mga dapat na alamin mo Kasi dalawang yan. Pag magkaharap kayo, baka okay. Pag talikod, wala na. So ngayon, ikaw ang gagawin mo, uutusan mo, either magtatanim ka ng tao sa loob ng grupo na yon na mag-feed sa'yo ng information, that's intel. Ganun yun. Tapos sasabihin mo, halimbawa ito, nagpunta sa house, ito, nagpunta, hindi alam ng presidente yun, tanga siya. So bobong presidente talaga siya. So inaamin dito ni Claire Castro na bobong presidente talaga si BBM because a lot of things are happening behind his back na hindi niya alam. Sabi nga dito, sleep with one eye open. Or sleep with one eye open. Pag natulog ka, nakabukas yung isang mata mo para nakikita mo pa rin kung ano nangyayari sa paligid mo. You should always be one step ahead. Alam mo kung itong tao na to, tinatarantado ka. Dapat ganun. And dapat wala ka talagang tiwala. Oo. Kaya nga si Pangulong Duterte, sa isang tao lang, hindi siya kahit nga si Bongo Si Bongo ang kanyang errand person, ang kanyang special assistant. Pero si Bongo, hindi siya pwedeng mag-decide. Si Bongo will not speak for PRD. Si PRD lagi ang magsasalita. It's always my decision. It's always me. Walang ibang sisisihin. I know what's happening sa paligid ko. I know who's who. I know what is what. Dapat, pagka-leader ka, ganun ka. Kahit nakapikit ka, alam mo kung anong nangyayari sa likuran mo. Kailangan matuto kang magkaroon ng third eye sa batok para makita mo kung anong ginagawa nila habang wala ka. So, inamin dito ni Claire Castro that BBM is dumb and stupid. Dahil wala siyang alam sa mga ginagawa nung nasa paligid niya, therefore, dapat walang confidential funds ito. Dapat 5 piso lang. Oo. The budget. Still, kahit sinay niya po yan po ang binigay sa kanila. And he was, nagkaroon ng veto. and we know for a fact that he was. Alam mo, di ba? Ang Bopol sumagot. Di ba siya ang nag-sign? Oo nga, binigay sa kanya yan. Sinay niya. Vinito niya, di ba? Siya na rin nagsabi, vinito niya. So, ibig sabihin, when you veto it, hindi mo nagustuhan. Meron kang hindi nagustuhan dun sa budget. The fact na may vinito ka. Di ba? So, ba't itinuloy pa yung budget? Pwede naman i-extend yan Pipirmahan na lang naman niya or pwede namang ibalik yan Pwede namang ang basis natin kung hindi maganda yung pagkakakamada nito, yung nakaraang taon Gumana naman yun Nangyayari naman yun Ginawa naman ni Pangulong Duterte yun Ibinalik niya yung budget Ni inanon lang, ginamit na lang. Halimbawa, 2024 ngayon,
ginamit na lang nung kung ano yung appropriation ng 2023, yun lang din ang inadapt eh. Oh, di ba? Is very unhappy with the 2025 budget. Sila na mismo Binito. nagsabi. Binito ng yung presidente. iba. Yeah. What was told Binito yung iba. Ibig sabihin, when you veto it, ni-review mo yun. Ni-review mo yun. Ngayon, ang sinasabi nitong mga reporter, dapat marami pa siyang i-veto eh, no? O, tingnan mo. to us was Benito at least 26 billion, but he wanted to do more, but they ran out of time. So He wanted to do more, but he ran out of time. Iko-confirm to niya, no, ha? he knew right from the get-go when he signed that budget, there there's was something something off about it. That's why he was very careful. Sabi niya, kinonfirm niya, Benito yung 25 billion sa DPWH, tinanggal. Oh. Marami pa siya sanang tatanggalin. Kaya lang, wala ng oras, tama? Anong sabi nito ni Tanga? Marami ka palang reservations eh. Marami ka naman palang problema dun sa GAA. Ba't mo pinirmahan? Marami ka naman pala, may gusto ka pa palang baguhin. Bakit mo pinirmahan? So, ibig sabihin, hindi mo ginawa trabaho mo. Oh, so dito, umamin si Claire Castro na may kasalanan talaga si Bongbong sa corruption ngayong 2025. Oh, maaari, which is close to impossible, na hindi siya kumita dito. Maaaring hindi siya kumita, pero may kinalaman siya. Hindi niya dapat iniiwas yung sarili niya. Well, and still now careful, and he wanted to investigate everything. Now, So ngayon, ang sinasabi niya, iniimbestigahan niya ngayon. Una sa lahat, Claire, kung hindi niya pinirmahan yan, wala sana siyang iniimbestigahan. So ang punot dulo ng pagkakamali is kay Marcos. Kasi pinirmahan niya yung pinaka-corrupt na budget sa tanang history ng Pilipinas. kung meron man mga insertions dyan na pinagkaperahan, kung ayoko maging judgmental, kung pinagkaperahan yan, he wants everything to be investigated. Kung may insertion na pinagkapirahan, kung gusto niya imbestigahan, again, kung ginawa niya yung due diligence, ginawa niya yung trabaho niya bilang presidente, hindi siya nagpakatamad. Oh, hindi sana na nagkanda baboy-baboy yung pera ng taong bayan. Pero balak talaga nila, palagay ko alam ko mali ako. Alam ko na hindi totoo yung sinasabi ko, pero sasabihin ko pa rin. Huwag kayong maniniwala sa akin hindi totoo ito. Kung hindi bumagyo, kung hindi lumindol at hindi binaha yung mga tao, ang yaman nila. Sobrang yaman nila. Bakit? Hindi kasi mabibisto yung kabulastugan nila. Nakatakas sila na may tangay silang 3 trilyon nang hindi natin sila napanagot. Ngayon, bakit ko sinasabi, mga bossing, na si BBM ang may kasalanan? Pakinggan nyo to. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. I reviewed it, analyzed it, and vetoed it. So ginawa daw niya yung 3 yun. Pinagmamalaki niya pa sa harap ng Integrated Bar of the Philippines. Puro abogado yan. I reviewed it, I analyzed it, and I vetoed some doon. Yung vinito ko, yun yung hindi ko talaga gusto. Yun yung nakita kong kabalbalan. So, nung tinanggal ko na yun, okay na yan. Pinirmahan ko na. Ngayon mo sabihin na inanalyze mo, inaral mo, nag-veto ka, ngayon mo sabihin na wala kang kasalanan. Kasalanan mo, inamin mo dito eh. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I don't... Yabang, no? Noon ang yabang-yabang niya eh. He's taking full credit doon sa budget. Because I reviewed it,
I studied it and I vetoed it. O bakit ngayon wala ka ng kinalaman? Bakit ngayon biglang walay na? Tay tayo dyan. Dahil papunta sa kanya yung investigasyon ng ICI. Una, tinanggal niya si Magalong. Ganto ka, Bopols, ha? Siya ang nagtalaga kay Magalong para mag-imbestiga. Nung nag-iimbestiga si Magalong, sabi niya, puta, patay. Patay. Si Pinoy nga, tinablan ito eh. Ako pa. Hindi porket parehas kong Ilocano to, pagtatanggol ako nito, patay. Ginawa niya ng issue. Siya ang naglagay, siya ang nagtalaga. So, ginawa niya ng issue na puwersa ngayon mag-resign. Yung investigasyon sa Kongreso, hinihiling na ng taong bayan and yung mga testigo ang binibitawan, congressman. Anong ginawa ni Bo GD? Pinatigil yung investigasyon ng Kongreso. So ngayon, dumidiretso pa yung sa Senado. Nagkaagawan. Nung si Marcoleta, papunta na sa tamang direksyon, inagaw ni Lacson. Nag-privilege speech si Lacson, nagpasikat si Lacson, napakaraming mga slides, 69 daw na congressman ang involved. Nung naagaw niya yung Blue Ribbon Committee, wala ni isang congressman na binanggit. Samantalang siya ang nag-open up na may 69, 67 yata, hanggang 69 na mga congressman na involved. Hindi niya na sinabi yun. Eto na ngayon. Labasan ngayon yung mga statement. Nagsabi na ng totoo ngayon. Etong mga testigo. Putik yan. Lumabas yung pangalan ni Zaldico. Lumabas yung pangalan ni Romualdez. Tapos si Toby Chanco pa parang baliw pa. Oo, may interparliamentary courtesy, interparliamentary courtesy. Hindi sila dapat umaatin sa Senado pero pumunta si Toby Chanco, in-expose si Zaldico. Siyempre si Zaldico, alam naman natin na hindi naman kikilos yan kung walang amo yan. At saka kung halimbawa may ginagawang katarantaduan tong magdalawa, si Romualdez tsaka si Zaldico, makikita ni Sandro yan. Sana si Sandro na nagsusumbong sa tatay niya unless kasapakat si Sandro. Siyempre pag kasapakat si Sandro, alam nga naman ipagkanuno niya. Gawin niyang tanga yung tatay niya. Idol niya yan. Pareha silang tanga eh. Tatablahin niya yung tatay niya dahil sa pera. Malamang sa malamang, alamang. Kaya nandiyan dyan si Sandro. Para tagabantay. Hoy, hati-hati Pwedeng ganun. Pwedeng hindi. Kayo naman. Ina-arouse ko lang yung inyong isip. So ngayon, ipinatitigil na din ni Lacson at saka ni Soto yung Blue Ribbon Committee. Kinancel na lahat ng meeting. Alam mo kung bakit? Nagkamali kasi si Pampilo Lacson. Noong sinabi niya na lahat ng senador may insertion. Nung sinabi ni Lacson yun na lahat ng senador may insertion, ang tingin kaagad ng taong bayan, lahat ng senador nagnakaw. Hindi naman masama insertion eh. Hindi naman labag sa batas yung insertion eh. Talagang nangyayari. Ang tanong, napunta ba talaga sa proyekto yung insertion? At saka, ang dami kasing naguhugas ng kamay eh. Napapansin lang natin, itong si Risa Ontiveros, hindi talaga siya nagsasalita tungkol sa corruption. Never siyang nanawagan na imbestigahan si Bongbong. Never din siyang nagsalita tungkol kay Zaldico at saka kay Romualdez. Never As in, hindi. Yun pala. Meron pala siyang 3.035 billion na insertion sa budget at 750 million doon ay flood control projects. Flood control projects. Ang yayabang nila, binabatikos nila yung mga diskaya. Yun pala, meron din siyang 750 million worth na flood control projects. Insertion. Hindi masama ang insertion Hindi bawal ang insertion kasi i-approve yung insertion na yun ng small committee.
I-approve nila yon. So, pag uusapan yan, dadaanan lahat yan, okay yan, a-approvean ng presidente yan. Pero magtataka ka kasi, si Risa Ontiveros, hindi siya mayorya. Hindi ka majority senator. Hindi ka din alay ng presidente dahil medyo left-leaning ka eh. Galit ka nga sa Marcos, never again eh. So, hindi siya makikipag-alyansa sa Marcos. So, minority siya. Papaanong minority siya na nakapagpa-approve siya ng ganong kalaking budget? 3.035 billion. Grabe ang energy niya nung binabatikos niya si Inday Sara doon sa 125 million. Tapos yung libro, ang kaibigan, grabe kung batikusin niya yun. Yun pala siya may 3.035 billion na insertion na ang pinakamasaklap, hindi ka naman sana magdududa na meron siyang insertion. Okay lang man yung insertion. Nakakapagduda, dininay niya. Dininay niya na meron siyang insertions. Sabi niya, period. Wala akong insertion. Doon ka ngayon magtataka, bakit mo dinideny na may insertion ka? May insertion ka. Bakit? Ang tingin mo, masama yung insertion, ginawa mo. Papakinggan natin yung ano na yan, yung interview niya na yan ha. Eto mga bossing. Ito ang kanyang sinabi, gawa ng ito si Katonying at saka si Eric Baha ng 2x2 ay inexpose at nagulat daw sila. Kasi nga naman, ba't ka hindi magugulat? Linis-linisan to, parang santo to, kulang na nga lang, kunin na to ni Satanas eh. Para magkaroon na ng para may umupo na sa kanan ng demonyo eh. Sobrang bait-baitan nito. Gagamit to ng simbahan, mga madre, kababaihan, feminine, ganun yan eh. LGBTQIA, rainbow community, gagamitin niya lahat kasi nga siya ang patron ng pinakamalinis na politiko. Ang problema, meron pala siyang flood control project and other projects, ganun kalaki. Hanap siya ng hanap sa pera ni Inday na 125 million. Sino-question niya yung budget sa libro na parang ginagamit lang daw ni Inday sa pangangampanya o sa kanyang pagtakbo bilang presidente. Ngayon, hahanapin namin ngayon, ma'am, anong nangyari sa insertion na yan at yan bang 750 million worth na flood control projects mo ay chinek mong personal? Matibay po ba yan? Hindi po ba yan ghost project? Di ba? Yan ang sinasabi. Kaya sabi ko nga, karma na talaga to, karma. Ito na yung sinabi niya. Iginiit ni Senator Risa Ontiveros na wala siyang budget insertion sa gitna ng mga alegasyon. Wala siyang budget insertion. Dininay niya at all. Wala daw. May isiningit umano siyang bilyong-bilyong pisong pondo sa 2025 national budget. Sa kanyang social media post, sinabi ni Ontiveros na lahat ng mga minungkahi niyang amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso. Maganda naman sinabi niya. Yung mga insertions, yung mga amendments, dumaan sa tamang proseso. Kasi hindi naman mali ang proseso ng insertions eh. Valid naman yun eh. Inaprubahan ng Senado, sigurado. Napirmahan nga ng presidente eh. So ibig sabihin, hindi naman mapipirma ng presidente yun, hindi malalagay yun sa GAA kung hindi nyo pinag-usapan sa Senado. Pero dito siya nadali. Wala siyang BICAM insertion. At inaprubahan ng Senado. Wala raw siyang BICAM insertion. Dagdag pa ni Ontiveros, hindi nga siya noon pumirma sa BICAM. Hindi daw siya pumirma. Hindi daw siya pumirma, kaya wala daw siyang BICAM insertions. Wala. At isa rin sa mga bumoto laban sa pagpasa ng 2025 budget report. So hindi ayaw din daw niya yung 2025 budget. Sige. Tumutang ang alegasyon laban kay Ontiveros sa isang radio show kung saan sinabing 3 billion pesos umano ang isiningit na pondo ng senadora. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, Ayan. So dito na tayo ngayon. Wala daw siyang budget insertion. Pero alam ninyo, itong si Risa Ontiveros, magdidemanda to eh.
Magdidemanda agad-agad to. Pero magtataka ka, ba't hindi siya nagdemanda? Yung pala, si Katunying, may ebidensya. Eto na ngayon, ilalabas ni Katunying. Dahil sinabi niya na fake news si Katunying, the ball is with Katunying. Yun nga yung sinasabi ko eh. Kapag idininay mo yung isang bagay, kailangan mo ng ebidensya. Ngayon, ikaw naman, kapag ka nagsabi ka, nagbigay ka ng iyong, tawag dyan, pag nag-akusa ka, dapat meron ka ring ebidensya. Nag-akusa ka eh. So, nag-akusa ngayon ito si Katunying. Medyo tinago niya muna yung kanyang ebidensya. Tinitingnan niya kung anong gagawin ni Risa Ontiveros. Si Risa, nag-deny kasi nga, bait-baitan siya eh. Baka magalit yung mga anghel niyang tagasunod. Yung mga kirubin na mga followers niya. Lumalabas lang tuwing mga kupido. Kirubin, kupido, anghel, may mga pakpak sa tenga. Yung mga paniki pala. So nag-deny siya. Wala daw siyang insertion. Patay ka. Ngayon, tinawag pa niyang fake news. Etong si Risa, Katunying. Katunying, the burden of proof is with the accuser. Ngayon, ito na, nilabas na ni Katunying. Sana naman, yung mga nanonood sa ating ngayon, pinakinggan yung mabuti, sabi ko doon, kumpatsero, hindi ako makapaniwala. Parang hindi ako makapaniwala. Kasi naman, paano ka naman maniniwala na may insertion, especially sa flood control, si Senator Risa Ontiveros, ang tingin natin sa kanya, talagang hindi siya papayag dito. Diba? Because she champions human rights. Na parang ang bait-bait niya. Na ang linis-linis niya, puting-puti. Pag nakita mo siya, mahihiya si Mama Mary sa kanya. Mas banal siya kay Mama Mary. Si Mother Teresa, magre-retire ng maaga dahil sa kanya. Lahat ng mga santong babae, talagang magmumukhang basurero sa kanya. Sa sobrang linis ni Risa. Kaya takang-taka si Katunying. Sabi ko nga sa inyo ito si Risa, nilaglag to ni Bongbong. Tao ni Bongbong to si Katunying. Naghahanap lang talaga din ito si Bongbong ng masisisi na iba. Kaya ayan, inilabas yan. So ngayon, nagtataka daw si Katunying na sa pagkakakilala niya kay Risa, walang bahid. Hindi naman niya inakusahan si Risa na nagnakaw. Ang sinabi lang niya, nagulat ako. Bakit meron siya ng mga proyekto to? At ang laki ng pera, 3.03 billion. Yung idinagdag niya. Papaano siyang pa-approve ng ganung kalaki na budget? Minority senator yan. So kung ang minority senator nakakapagpa-approve ng insertion na 3.03 billion, what more yung mga kaalyadong senador? Ilang bilyon ang insertions nila? Ngayon naisip ko, hindi kaya, ito tanong lang hindi ko sinasabing ito talaga, tanong lang. Hindi kaya, hindi ba may mga bumabaliktad siya na mga testigo dahil binayaran niya di umano? Hindi kaya dito kinuha yung pinambayad sa mga testigo niyang bumaliktad? O kaya, hindi kaya siya nag-iimbestiga laban sa mga alyado ng Duterte para i-approve itong napakalaking insertion na ito? Again hindi sila magkaalyado ni Bongbong, hindi sila magkapartido, hindi sila magkakampi. Papaano niyang napago yung hindi naman niya kabate? Kasi ako presidente, so huwag niyong payagan lagyan ng yan. Patayin, di ba ganyan dyan patayin niyo yung yung distrito niyan. Halimbawa, ito, 3rd district, patayin mo yung distrito niyan. Kalaban ko yan Kung bigyan ng budget yan, ganun ang ginagawa ni Romualdez pag hindi daw pumirma doon sa di ba? Sa di umano doon sa impeachment. Walang budget yan. Huwag bigyan ng allocation yan. Di ba ganun?
O so kung ako, hindi tayo close, insertion mo, i-veto ko lahat yan. Veto. Halimbawa, ako si Duterte. O, sinasabihan mo ko na magnanakaw kriminal ako. Tapos, pag-check ko ng budget, may insertion ka. Ang laki-laki. Anong gagawin ko bilang presidente? Veto ko to. Alisin ko yan. Huwag niyong bigyan proyekto yan. O, di ba? Si Inday Sara nga, sinizero nila yung budget eh. Dahil galit sila eh. Di ba? O, bakit? Papaano kang makakakuha ng ganun kalaking kontrata, ganun kalaking perang budget? Eh, oposisyon ka. O, kaya nga minsan mapapaisip ka, ito na kaya yung kabayaran sa pangbabalahura niya kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, ito na kaya yung kapalit? Question mark. Binigyan ko lang kayo ng something to ponder about. Oo, pwede kayang yun. Kaya napapayag niya na pirmahan yung 3.03 billion. Ang laki. O, tikyam, patay tayo. Especially ito ang pinakamainit na usapin ngayon, mga kababayan. Ano po? Oo na, sabi siguro. Oo na, Katunying. Kayo na ang magaling. Baka inimbento nyo lang yan. Eto na. And dito na. Papunta na tayo sa exciting part. Opo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Hontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Magkano ang insertion ni Senator Risa Hontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Eto po, mga kababayan. Atin pong dali lang po Sesya na kayo at medyo may yun. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. O, ayan na po, mga kababayan. Ayan, grabe. Proponent, Senator Risa, 3.035 800 billion. 3.035.8 billion, billion. Ito yung naka-highlight. Sinili Flood Control Structure, Santiago City, Isabela. Multipurpose Construction Road, Pangasinan, La Union, Pangasinan. Bicol Norte, Pangasinan, puros norte to. Sino presidente? Tiga Norte. Sino nag-a-approve ng budget? Tiga Norte. Mantakin mo si Risa Hontiveros. Tigasan ba si Risa Hontiveros? Saan ba probinsya niya? Pero di ba dapat ang uunahin mo probinsya mo? Bakit ang inuna mo na mga proyektuhan Solid North? Hindi, ito nagtatanong lang ako kasi nakikita ko dito 15 million, 15 million, 15 million, 555, 10 million, 20, ang laki 100 million 100 million flood control structure. Santiago City, Isabela. Grabe. So isa pa lang to na flood control this is 100 million. Sabi ni Katunying 725 million o 750 million yung kanyang kulang-kulang 1 billion yung kanyang yung kanyang flood control project. Sige, diretso natin to. Diyos ko po, Risa, ikaw talaga. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Hontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Ano po? Ayan po, yan po ay ang total po, pag nakita ninyo, mga kababayan, ay andito, nakikita niyo po ba to? Yan, itong iniikutan ko na yan. 3 billion 35 million 800,000. Yun ito pa yung ito pa yung isa Olongapo, Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac. Puro sa norte nga, no? Tarlac, Moncada, flood control.
Panikitarlac, flood control. Kamiling, uy, flood control. Ito yung nakaraang Minamasilya. Yung Minamasilya lang, sa may Kamiling yun eh. Flood control sa Tarlac, puro sa ano to ah. Puros norte ah. Tingnan nga natin, anong probinsya ni ano? Anong probinsya ni Risa Ontiveros? Risa Ontiveros Province. Yan. Risa Ontiveros Province. Which province was born? Hindi. Taga Maynila siya eh. She was born in Manila. Sabi dito. Yes. Ayan. So sa Maynila siya, born in Manila, wala siyang probinsya. Pero kung wala kang probinsya, at least yung kaalyado mo, tutulungan mo sino? Si Leni Robredo, taga Bicol. Meron ba siyang ginawa sa Bicol? Wala. Grabe ka naman. Sobrang galit mo naman kay Leni Robredo. Hindi mo man lang tinulungan yung probinsya niya. Sa bagay, kung alam mo naman na si Zaldico taga Bicol, bakit ka pa magbibigay ng pera sa Bicol? Pero tingnan mo, ang lahat halos ng pera niya, Central Luzon at saka Norte. Ang presidente, tiga Norte. Sige na nga. Ayan, 75, 75, 75. Lahat yan, Risa, lahat yan, Ito daw lahat to, insertion, Diyos mio. Kanal. Construction of drainage canal. Ito, Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga, 20 million. Ito, sa Tarlac to. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac. Ito pa, Yan na po. Sorsogon, meron na. Ayan pala. Meron din pala sa may Sorsogon. Pero wala man sa Naga. Tagaroon si Seawall. So, flood control din yan. Sorsogon. Wala man nang doon sa Naga. Ikaw talaga, kaibigan mo. Hindi ba kaibigan si Lenny? So ayan, makikita natin. Diyos ko po. Ano pa? Ayan pa, Consolacion Cebu. May naman palang Cebu. So this is according to Katunying. Hindi ko na kukumpletohin yung sinasabi ni Katunying. Pero dito lang kasi nagtaka talaga si Katunying eh. Bakit parang galit na galit ka, Risa? Wala naman ako sinabing masama. Sinabi ko lang, nagulat ako, may insertion ka din. Kasi sinabi ni JB Ejercito na meron talagang lahat talaga ng senador may insertion. Sinabi din ni Lacson, may mga insertions yung senador. Hindi masama yung insertion eh. Ang masama kung yung insertion ninakaw. And you will only deny yung insertion kung magnanakaw ka. Because kung meron kang insertion at dininay mo, ang sinungaling, sabi nila, kapatid yan ng magnanakaw. Siya po mismo ang nagsabi, ang amendment ay insertion. Ang insertion ay amendment. Wala pong masama sa insertion. Wala rin pong masama sa amendment. Naging masama nung dininay. Ngayon, anong isasagot kaya ni Risa dito? Paano kaya ititwisto ng mga kakampwet? Hindi ba? I mean, maganda nung punto dito ni Katunying. Ang sinabi kasi talaga dito ni Risa Ontiveros, lahat ng budget under sa kanya approved ng Senado, BICAM. Which is true. Alam naman natin. At lahat ng amendments, sabi niya, ay aprobado. Amendments. Ano ba ang amendments? According to JB Ejercito, ang amendment ay insertion. So kung meron kang insertion, ba't dinideny mo? Yun ngayon ang malaking question mark. Ngayon, yun ang tanong na susunod kay Madam Risa. Madam Risa, sa sobrang linis ng pagkatao mo, sa sobrang bait mo, I believe hindi ka magnanakaw. Now,
Question is, ba't sinungaling ka? Ba't ka nagsinungaling, ma'am? Bakit mo sinasabing wala kang insertion kung meron naman pala? Ano pong dahilan nyo? Oh, yan ang katanungan. Diba? Buti na lang madaldal na vlogger to si Boss Dada. At I hope na naintindihan ninyo at nasundan ninyo lahat ng mga pinagsasabi natin dito. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Mabuhay kayo. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Happy weekend mga kababayan. Palakpakan. Like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated. At again mga bossing, bago tayo magtapos, ilalabas ko lang pong muli, nagbabalik ang SMNI Foundation Incorporated sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Kung meron pong gusto sa inyo na mag-share ng kanilang blessings, mga sobra-sobra, ayan po ang kanilang number, 0995-284-9117. At yung iba naman po, yung hindi naman tutulong, huwag na kayong mang-bash. Yung mga wala namang planong tumulong, huwag na kayong mang-bash. Kasi para po ito sa kabutihan. And ipapakita po natin sa ating mga vlog sa Facebook and sa YouTube yung ating relief operations na ito. So mabuhay, kita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa